Yung video, 25 seconds lamang po ito, Mr. Chair. Comsec, please prepare the video to be presented. Actually, sir, naka-ready na po. Okay. Please present the video. Thank you, Mr. Chair. Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas Board Member Ben Hormenor says they only transact with Tumbado. Sa katotohanan naman wala naman talaga akong wala naman kaming wala naman akong ibinigay na pera kay Attorney Guadis dahil yan yata ang pinapalabas ni Jeff Topado. Wala ka akong binigyan na pera kay Guadis, kundi kay Jeff lang ako nagbigay ng pera. Mr. Balbena, di ba binigyan na kita ng oras kanina? Hindi ka pa ba tapos? Sabi mo kanina tapos ka na. Di ba? And now you're raising your hand again. Yes, Your Honor. The question po kasi yung sa LPTRP tungkol po sa data. Gusto natin nasabi mo na kanina malaman kung yung kasagutan po doon, Mr. Chair. Thank you. Sandali. Kasi dito sa hearing na ito, kami dapat ang nagtatanong, hindi kayo Di ba? You do it at the proper time and at the proper place. Dito sa hearing na ito, kami ang magtatanong dahil kami ang nagpatawag. Di po ba? Transportation and all our honorable guests, a pleasant good morning. Marami pong salamat for joining us today to discuss a very recent controversial issue concerning the land transportation sector. Allow me first and foremost to thank the Committee on Rules through its chairman, the Honorable Majority Leader Manix Dalipe, for approving our request to conduct a motu proprio inquiry on the matter before us. To date, no resolution regarding this issue has been referred to the Committee on Transportation for it to acquire jurisdiction. Hence, the committee, behind the support of the majority of its members, decided to conduct this legislative inquiry motu proprio in accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation. Section 1, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution provides a public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. I am citing this constitutional provision to remind all public servants, myself included, of our sworn duties and responsibilities. This principle underlines that public officers and employees, being entrusted with government powers by the people, shall hold such powers in trust for the benefit of the general public and not to enrich oneself or a selected few. Last November 9, 2023, during the press conference of Manibela, Mr. Jeff Tumbado, a former executive assistant of then chairperson of LTFRB, Attorney Teofilo Guadis III, made serious accusations against Attorney Guadis and other government officials and offices, implicating them in the alleged corruption and bribery in LTFRB-related transactions. The revelation of Mr. Tumbado was said to have caused the suspension of Attorney Guadis by the President. A few days after the press conference, an affidavit supposedly executed by Mr. Tumbado surfaced. In the said document, Mr. Tumbado recanted his previous statements as he apologized for the harm done because of his actions. The allegations of Mr. Tumbado at the press conference, if true, constitute a violation of the above-mentioned principle, and on that basis, it is incumbent upon this committee to look into the controversy with the end in view of finding remedial measures to address the issues pertaining to the implementation of our existing laws and policies. There were calls for the suspension of the Public Utility Vehicle Modernization Program, otherwise known as PUVMP, given the direct implication of the issues surrounding the allegations. In Congress, Representative Bienvenido Abante Jr. filed House Resolution number 1381, which calls for a legislative investigation and suspension of the implementation of the PUVMP. The measure, though, is yet to be referred to the appropriate committee or committees when our session resumes. I have some questions in mind, but I will reserve them at the proper time. I beg your pardon? Yung po aking abogado naliligaw po na pumunta po rito. Siguro sa susunod kumuha ka ng abogado na marunong mag-map reading, ano? Yes. Yes, Your Honor. Thank you. Kasi alam na alam itong House of Congress ng mga tao.
yung abogado mong kinuha hindi marunong o alam kung paano pumunta rito. Di po ba? Maybe bibigyan natin muna ng ilang minuto. Pero meron ka bang sasabihin talaga sana kung nandito siya? Wala. Wala po, Honor. Sige, maraming salamat. Does anyone from the transport group who would like to say something? Yes, Mr. Mar Balbena. Good morning, Mr. Chair. Good morning, Honorable Congressman. And good morning po sa ating lahat. Doon po sa LPTRP, marami tayong, yung data po sana kung yung mga transport cooperatives, corporations, kung may data po ang LTFRB, kung sino-sino po yung mga nakakuha o nag-submit ng local public transport route plan na marami na po ang bumibiyahe na hindi naman po talaga nila ruta. At yun po ang gusto nating malaman, Mr. Chair. Paano po yung mechanics nito? Bakit sila nabigyan na may mga tumatakbo na doon sa ruta na yun, pinapasok pa po nila? At encroaching po ang tawag dito, Mr. Chair. Yung sinasabi nilang 8 to 10% na to, ilan po ang sa data nila ang meron silang hawak na galing po talaga sa LGUs? Thank you, Mr. Chair. Thank you. The guy, meron pang magsalita? Please state your name and you are recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Si Kaobet Martin po, ang pangkalahatang Pangulo ng Pasang Mazda. Doon po sa binabanggit ng ating kasama, si Mr. Balbuena, yung pong mga nag-consolidate based on my knowledge, pagkat na-experience ko na po ito at marami na po naka-experience ito. Lahat po ng mga nabigyan ng bagong unit, nag-consolidate po yan. They pass through the process ng LTFRB o ng DOTR. Pinagko-consolidate po ang mga ruta at to form a corporation or a cooperative. Ngayon po, yung mga operator na nagsama-sama at pag nakapag-forma na po, yan na po yung tinatawag ng consolidation process, mag-a-apply po sa LTFRB na they are consolidated. Once they are consolidated, Your Honor, sila naman po mag-a-apply na ng loan sa bangko. At kanya ho ginagrantya ng ating bangko dahil nga kumpleto po sila ng requirements na meron na ho silang ruta, meron na silang nag-consolidate sila. Among the operators affected in that particular area ay nagsama-sama po at nagkaisa na magbuo na isang cooperative at tungo doon sa modernizasyong sasakyan. So yan po yung proseso. At sa ngayon po, ako mismo, meron na akong modern jeepneys. I have 65 units. I passed through the process ng DOTR at LTFRB. And some of my members, Your Honor, marami na po kaming sumunod dyan. At sa ngayon po, to my understanding, almost 70% nationwide ay nag-consolidate na po ang ating mga kasamaan sa jeepney sector. At doon sa pag-consolidate na naman po na yan, marami pong biyaya kaming nakukuha dyan. Una po, yun po tinatawag natin na libreng sakay. Ang plano po ng DOTR at ng LTFRB dyan, para hindi ho masyadong maraming kausap, ang kinakausap po ay ang mga chairman o ang cooperative at ang korporasyon. O meron tayong programa ang ating DOTR, ang ating pamahalaan ng libreng sakay. Magsumiti kayo ng inyong mga list para maisama natin sa programang ito. So ang kinakausap po, Your Honor, ay yung pong mga co-ops na lang. Sapagkat it will be hard for LTFRB and DOTR to talk to individual operators. So yun po yung kabutihang nakukuha namin sa consolidation process. Pangalawa po, sa mga fuel subsidy. Kinakausap na rin po ang mga co-ops, kinakausap po ang mga presidente ng korporasyon. At hindi lamang po yan, yung mga biyaya pang nakukuha namin na ipinapasa po sa korporasyon, wala pong individual na operator. Ang number one pong kagandahan, Your Honor, thank you for giving me enough time to explain. Nagkakaroon po ito ang proseso po sa isang ruta, kung consolidated na po yan, ang number one po yan, nagkakasundo-sundo na po ang mga magkakasamang operator at driver para sa proper dispatching. Inaayos na po natin ang pagdidispatcha ng kanilang hanap buhay para tungo ho dun sa isang maayos at walang problemang traffic na makaiwas sa traffic, maserve ang ating mga mananakay. So, yun yung prosesong napakaganda sapagkat doon po sa individual na operator, nangyayari po ngayon, Your Honor, na like for example, yung ruta namin ng Tayuman Pretil, dalawa ho kami dyan ng FEDUDAP at meron pa po mga individual operator, nagiging napakasalimut po ng hanap buhay namin dyan, agawan, gulangan, sapagkat hindi ho consolidated. Ngayon po, kung kagaya ngayon, yung ibang ruta namin nag-consolidate, nagkakasundo na po sila at nagkakaroon na po ng tamang sistema ng pagpapatakbo o dispatching ng mga unit. Kanya ho, very effective po ito, Your Honor. At ako mismo, in my experience,
dito na po namutiambok ko sa transportasyon, naghanap po tayo ng talagang solusyon. Ito siguro yung programa ng ating pamahalaan na talagang sinusuportahan ko at maganda po ang resulta nito. Maraming salamat po, Your Honor. Thank you. Uh, Meron ng abogado ka Yes. and you are now going to make a statement? Hindi na po, Your Honor. Hindi na. Mr. Balbena, di ba binigyan na kita ng oras kanina? Hindi ka pa ba tapos? Sabi mo kanina tapos ka na. Di ba? And now you're raising your hand again. Yes, Your Honor. The question po kasi yung sa LPTRP tungkol po sa data. Gusto natin Nasabi mo na kanina eh. malaman kung yung kasagutan po doon, Mr. Chair. Thank you. Sandali. Kasi dito sa hearing na ito, kami dapat ang nagtatanong, hindi kayo eh. Di ba? You do it at the proper time and at the proper place. Dito sa hearing na ito, kami ang magtatanong dahil kami ang nagpatawag. Di po ba? Now, any of the regional directors of LTFRB who would wish to say something? Meron ba sa inyo? Wala? Wala. Sige, mamaya ako magtatanong sa inyo. Kung pupunta sa opisina ninyo si Mr. Balbena and the others who would like to get the data, may bibigay nyo ba sa kanila? Yes, Mr. Chair. Yes. So, Mr. Balbena, you can go to the office of the LTFRB and get the data there. Yes, Your Honor, and thank you. Thank you. Now, before we proceed, the Honorable Gutierrez requested that he would come up with a statement. Thank you, Mr. Chair. Just before anyone begins, an interjection in our proceedings. Mr. Chair, just for the information of everyone po, no, this is not a regular meeting and we are, as submitted and approved by the Committee on Rules, Mr. Chair, we are now covered by the rules of inquiry in aid of legislation. So, Mr. Chair, I just want to clarify that all of our resource persons have taken their oaths. And in particular, I would like to begin with this question, Mr. Chair. The star witness, si Mr. Tombado, is he aware, Mr. Chair, that he under oath po ngayon ng ating proceedings? Yes, Mr. Chairman. Mr. Chair, when you made your when Mr. Tombado made his statement on October 9, a statement made before the media and press, it was not under oath. But on October 11, he issued an affidavit of recantation. Is that correct, Mr. Chair? That's correct, Mr. Chairman. And on October 20th, he, before media, withdrew that recantation. Is that correct, Mr. Chair? Yes, Mr. Chairman. Mr. Chair, this is just a reminder po, no, na although he might have treated such affidavit such way, hindi po yan pwede dito. I hope Mr. Tombado is aware that any recantation of any sort done before statements made before oath in this committee shall be charged with contempt and the proper cases. Does he understand that, Mr. Chair? I understand, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chair. Yun lamang po. Now, we proceed to the interpellation proper. The chair would acknowledge the Honorable Busita for his interpellation. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat, good morning po. Mr. Chair, my point of clarifications ay para po kay Mr. Jeffrey Tombado. Mr. Chair, pwede po bang malaman na bago naging employee ng LTFRB si Mr. Tombado, ano po ang dati niyang trabaho? Mr. Chair, dati po ako sa LTO noong panahon pa po ni Chairman Guadis as the Assistant Secretary, Chief ng LTO. Ako po ay na-hire as MARO Officer, Confidential Assistant po. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Bago po kayo, Mr. Tombado, Mr. Chair, bago siya na-assign sa LTO, saan po siya dati nagtatrabaho? Reporter po ako sa Bulgar. Thank you, Mr. Chair. Proceed. Mr. Chair, si Mr. Tombado po ba from LTO ay kasama ni Chairman Guadis nung mag-transfer sa LTFRB, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Nung nailipat po siya sa LTO, a few weeks, sumunod po ako dahil nangangailangan po siya ng communications team. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po bang malaman kung si Mr. Tombado ba ay nag-apply ng position as Executive Assistant sa LTFRB? Ako po inirekomenda lang po ng kanyang malapit na pong kaibigan dahil po naghahanap po sila ng mapagkakatiwalaang tao para po mag-scan, magbantay ng mga dokumento
na hindi po makakalusot kung sakaling may magpalusot, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. So ibig sabihin po, mayroong somebody na nag-recommend kay Chairman Guadis para ma-accommodate si Mr. Tumbado. Mr. Chair, pwede po bang malaman kung sino itong nag-recommend kay Chairman Guadis para i-appoint as executive assistant si Mr. Tumbado? Your Honor, hindi ko po muna bubunyag po yung kanyang pangalan dahil wala po siyang kinalaman po dito sa corruption issue. Okay, Mr. Chair. So, kung hindi po ninyo mabanggit, siguro hindi nyo rin po babanggitin kung ano ang relasyon ninyo dito sa nagrekomenda sa inyo. Tama po ba, Mr. Chair? Wala po, Your Honor. So, wala po kayong relasyon doon sa nagrekomenda sa inyo? Wala po. Mr. Chair, bilang designated executive assistant ni Chairman Guadis, si Mr. Tumbado, ano po yung inyong functions dito sa office ni Chairman Guadis? Yung pong mag-asikaso po ng mga bisita, yung mag-checking po ng mga dokumento na bago po ipasa kay Chairman sa loob, kailangan po masala po muna, ma-check ng mabuti bago po ipasa kay Chairman. Mr. Chair, maliban po sa siya ang in charge doon sa documents in and out dito sa Office of the Chairman ng LTFRB, si Mr. Tumbado rin po ba ang in charge para makipag-usap sa mga tao bago makaharap ni Chairman Guadis, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Maliban po dyan, Mr. Chair, totoo po ba ang impormasyon na ang isang telepono ni Chairman Guadis ay hawak ni Mr. Tumbado during his time as executive assistant of Chairman Guadis? Mr. Chair, simula nung akong naging EA, never po na pinahawak ni Chairman po yung cellphone niya. Ang pagkakaalam ko, ang umahawak po ng cellphone niya, yung kanyang executive assistant to, si Mary Jo Borja. Ulitin ko, Mr. Chair, kay Mr. Tumbado, yung po bang isang cellphone ni Chairman Guadis ay hinahawakan mo at pinagtitiwala sa iyo, Mr. Chair? No, Your Honor. Mr. Chair, ilang months na po na executive assistant ni Chairman Guadis si Mr. Tumbado? Since February hanggang sa pag-resign ko ng September 15. So maraming buwan na po siya, Mr. Chair, na nanungkulan as executive assistant ni Chairman Guadis. Mr. Chair, si Mr. Tumbado ay naniniwala na may katiwalian sa LTFRB, tama po ba? Yes, Your Honor. Mr. Chair, matagal na nanungkulan as executive assistant si Mr. Tumbado sa office ni Chairman Guadis. Doon sa ilang months na nanungkulan siya, mayroon po bang insidente o pangyayari na tumanggap ng cash si Mr. Tumbado habang siya ay executive assistant ni Chairman Guadis? No, Your Honor, wala po. Ulitin ko po. Mr. Chair, si Mr. Tumbado po ba ay nakaranas tumanggap ng cash nung siya executive assistant ni Chairman Guadis? No, Your Honor. More than 31 years po ako sa public service at matagal na po ako dito sa ating advokasya at naniniwala po tayo na may matagal ng katiwalian sa ahensya ng LTFRB. At katulad po sa ibang ahensya, sometimes may mga sangkot na nagbabanggit lamang ng mga pangalan na hindi naman talaga nalalaman nitong binabanggit. At dahil po dito, Mr. Chair, it's high time na matuldukan itong mga katiwalian na ito para sa ganung pamamaraan po ay masugpo ang ganitong anomalya na nagpapahirap sa maraming motorista at sa kanilang pamilya. Binabanggit ko po ito, Mr. Chair, dahil nung ako po ay nasa active service pa, may mga humingi ng tulong sa akin. Dahil limitado ang ating oras, kaya po nating iharap sana ito dito para ma-establish natin na talagang may anomalya sa LTFRB. But again, Mr. Chair, sometimes nagagamit ang pangalan natin pero wala tayong kinalaman dito. Mr. Chair, may I respectfully manifest that Mr. Benhur Minur of Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas be invited to attend on our next committee hearing to shed light in this particular issue. I so move, Mr. Chair. I second. Any objection? The motion is carried. Comsec.
you're hereby directed to invite the subject person mentioned by the Honorable Bosita in the next hearing. Mr. Chair, if I may be allowed to continue, You have 1 minute. 1 minute. 1 minute only. Mr. Chair, if I may, baka pwede po sa second round na lang dahil magiging alanganin po yung aking clarifications for Chairman Guadis. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Vino Kulafu, Vino Kulafu.